sa nutrisyon. Mausaping ukol sa pangkathatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring isyu ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Mga kasama, ayon po sa UNICEF, ang pagbibigay suporta sa mga nagpapasusong ina ay nakapagpapabuti sa nutrisyon at kalusugan ng sanggol pati na ang tsansa niyang mabuhay. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog. Hello! Happy Breastfeeding Awareness Month pa rin mga kaibigan, lalo na sa mga breastfeeding listener ng paboritong Saturday Nutrition Program sa Metro Manila, sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang radyo mo sa nutrisyon. And of course, Happy Breastfeeding Awareness Month naman sa ating Executive Director ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon po, Asek Bernie. Magandang hapon sa iyo, Rod, at sa ating mga breastfeeding friends kagaya ni Jo. Kasama natin dito sa DZXL. At alam mo, very true yung sinabi mo sa opening. Opo, Asek. Ano mo ha? Kasi may mga inang gustong magpasuso pero nahihirapan. O kung minsan naman walang suporta. Kaya tumitigil na lang sa pagpapasuso ng kanilang baby. Maaari din kasi kung minsan yung nagpapasusong ina ay may problema sa pamilya o kaya ay stressed. Yan, pwede din na may mga maling paniniwala sa pagpapasuso. At ang direktang naapektuhan tuloy ay yung nutrition ni baby, sabi mo nga, Rod, di ba? Kaya naman napakahalaga ng papel nitong tinatawag nating breastfeeding support group na makakapagbigay ng reassurance sa nanay, pati ng dagdag impormasyon, at pati na rin moral support tungkol sa pagpapasuso. Ayun. Pero, Asek, paano ba ang sistema ng pagbibigay ng breastfeeding support po? Paano kung walang breastfeeding support group sa lugar na tinitirhan ng isang inang nagpapasuso? Alam mo, Rod, Asek Bernie, marami pang mga lugar na wala niyan. Pero at least, nakapagpasimula na at unti-unting dumadami na. At ang pwede ngang magdirektang magpaliwanag tungkol sa ano naman yung kanilang experience. Opo. Ay naimbitahan nga natin. Alam mo, akala mo sa lugar na nire-represent niya parang hindi na mga nagpapasuso ang mga nanay, pero magugulat ka sapagkat sa Makati, Makati mismo dito sa our Makati station is ay maraming inisyatibo tungkol sa pagpapasuso at pati na rin yung tinatawag nating breastfeeding support group. Hindi lamang sa kanilang barangay, pati na rin sa kanilang pamalang lungsod. Oo, at ng mga pag-explain na yan ay gagawin ng ating guest resource person dito sa studio. Walang iba kundi ang Nutritionist Dietitian 3 ng Nutrition Section ng Makati City Health Department, si Miss Femilina Tuazon o si Miss Peng for short. Magandang hapon, Miss Peng, at welcome sa Radyo Mo sa Nutrition. Okay. Good afternoon din po sa inyong lahat. Okay. Maraming salamat din po sa pag-imbita. Magandang hapon po, Ma'am Peng. Alright, diretso na tayo sa talakayan. Ang unang tanong, Ma'am Peng, ano ba ang breastfeeding support group? Okay, sa amin, sa Makati, based on our experience, ang Dito sa atin sa Makati. ang breastfeeding support group namin, yun yung mga tao sa komunidad na yun ang naging link namin para makapagpalaganap kami ng breastfeeding. Kung wala sila, sinong kalink namin within the area. Malaking bahagi ng aming pagpapalaganap ng breastfeeding ang nabigay ng mga breastfeeding support group. They give mga informations, nagtuturo sila, nagka-counsel sila. Kasi during the weekend time or yung gabi after the office hours, may mga nanay na bagong panganak na nahihirapan magpasuso.
So, itong mga breastfeeding support group, sila yung aming katulong. Ayun. Maraming malaki improvement ang nangyari sa amin nung nagkaroon kami ng breastfeeding support group sa Makati. Because we were the pilot area ng WHO. Sino ba ma'am ang pwedeng maging member ng breastfeeding support group? Kahit sino, basta meron ba o nanay na may magandang experience sa pagpapasuso, pwede silang maging support group. Sa amin, marami rin mga BHW, Barangay Health Volunteers o Barangay Health Workers, BNS, Barangay Nutrition Scholars. Meron din kaming tatay na namin na maging breastfeeding support group. Paano yung tatay nagiging kasi ang mga tatay, siya ba pinili nyo siya o may nag-volunteer siya? sa amin, ma'am. Nagulat din kami dahil during pagbigay kami ng training, yung isang barangay nagpadala ng may tatay. Kasi nakita niya yung kanyang asawa nung nagpapasuso, so maganda yung naging epekto dun sa baby nila. So nainganyo siya nung nalaman niya na merong ganun palang klase ng support group sa barangay nila. So sumama siya. So magandang dalawa na yung aming breastfeeding support group na may lalaki. Paano ba? Pakikwento naman sa amin. Sabi niyo kayo yung pilot ng project ng WHO or World Health Organization. Paano po? Anong nangyari nung napili kayong pilot? At paano nyo isinagawa yung pagbubuo ng breastfeeding support group para naman dun sa mga nakikinig sa atin, lalo na mga pamalang lokal na baka gusto rin nilang mag-put up ng ganito. Maraming problema, pero talaga nung binigay sa Makati yung challenge na yon na maging pilot area nun, tinanggap namin ng parang eto na siya. Paano ba kayo? Pilot kayo as what? Yung mag-put up ng support group. Kasi wala pang support group within the Philippines, kundi kaya gusto ng WHO, they have the fund, naghanap sila. So, nung yung came sa aming opisina, tinanggap ni Ma'am Alma yung challenges. Yung project na to, this is part of the Millennium Development Goal. Yes, ma'am. 2030, which is a UN agency project, joint program. At syempre, ang coordinator, ang National Nutrition Council. Yes, kaya namin pinili ang Makati kasi maganda ang panimulan. Tapos pakikwento, anong nangyari? Naghanap kami, 2 barangay po yon, yung Pembo at saka po yung area ko po, Pio del Pilar. Okay. Nung sinabi sa amin, so naghanap kami through our barangay health volunteers, naghanap sila ng mga nanay. Okay. So we were able to get mga nanay na may mga nagpasuso na, yung iba po, meron pong lola, meron pong merong hilot pa nga kami nakuha within the area, meron pa rin ganun. So sila kasi may mga experiences na rin sa pagpapasuso. So yung training na binigay namin sa kanila, parang pangdagdag na lang sa kanila. Review class na lang, Ros. Kasi nun wala po kaming manual pa eh. Parang nilagay nyo lang sa kahon na more technical yung kanilang mga experiences. Na, binigyan ng prinsipyo, halimbawa. So paano, anong ginagawa nila ngayon? After the training, so sila na po yung aming kasama pag may mga bagong panganak sa amin. Kasi lahat ng bagong panganak so dadaan sa health center. Kung halimbawa po, nabigyan na namin ng counseling, sila po yung pupunta sa bahay ng nanay na yun para masiguro na talagang nagagawa yung pagpapasuso. Kumbaga, palaging home visit hanggang maging successful yung pagpapasuso. Dahil kung wala sila, mahirapan kaming yung pagpapalo up eh. Kumbaga, pakapanganak, susundan yung nanay na may baby na. Tapos, after that, yung mga nanay na yun din ang nagsasabi sa amin kung merong ding bang bagong panganak doon sa area na hindi namin nakita. So, i-refer din sa amin, pupuntahan din namin. So, sila rin, parang, link talaga namin, tulay namin sila. So, kung may nakita silang tumigil, halimbawa, anong ginagawa ng breastfeeding support group? So, kung halimbawa po nabigyan na ng lahat ng information at nahihirapan pa rin po yung nanay, dinadala po sa amin sa health center para po parang susugan pa yung mga binigay nilang mga information. Kasi sila rin yung nag-hands-on. Hindi naman pinapadakip.
Hindi naman po. Wala namang compulsion na O gano'n. minumultahan. Hindi naman po. Wala. Wala namang Talagang ganon, oo. karinyo lang. Ano. O tapos, ano pa? Kasi yung mga after ng mga basic training namin, may mga succeeding trainings basta tinuruan na talaga sila yung sa lactation massage. Ayan. So, yung kaya- may ano pala. Ano Hindi yung lang lactation massage, ma'am? Sila na mismo yung mga BHW yung mga breastfeeding support group namin ang talaga na pong gumagawa at yung dati information lang, counseling lang. Ngayon meron na talagang hands-on na Ano nga po yun? Ano nga yung lactation? What do you mean? Ano yung sabihin? sila na yung tuturuan baka ng may- nanay. Hindi nila alam yung mga Hindi. tagapakinig natin. Yung lactation massage kasi yung mga aming support group tinuruan magmamassage ng breast ni mami para dumami lalo yung gatas ng nanay. Lahat po ng panong pagmasahe sa back, lahat po tinuturo na yun sa mga breastfeeding support. Kaya yung mga nanay, instead na ano pa sila, describe paano? Yung talagang mamasahihin nila ng mga nanay, ng breastfeeding support group, yung breast ni mami, mamassage yun. May mga positioning na ginagawa sila ng pagmamasahe para dumami talaga yung gatas ng nanay. Sa likod din, di ba? Ano po, meron din. sa back, tapos lahat. Pati, Tinuturo nyo ba kasi usually yung likod medyo mahirap imasahe yun. Pwede yun yung tatay, di ba? pwede rin po. Tinuturuan din ang tatay in the absence of ng breastfeeding support group na. Ang So yung tatay, mismo, si Mr. habang mismo. po sila Oo. nagmamasahe, tinuturo yung pagmamasahe, andun si tatay. Para Oo. pag alis nila, Para may idea din May si idea na Mr. kung paano gagawin. Sana Oo. dinedemo rin ni tatay dinedemo. kung oo. paano. Minsan pinapahawak na talaga yung tatay na ang unang demo yung breastfeeding support group, susunod na yung tatay. Kasi kung minsan pagka advocate o nagle-lecture or nagkukwento ka tungkol sa breastfeeding at may mga lalaki, nilalagyan ng mali siya ng ibang lalaki yung bakit ba sila kailangang ma-involve sa breastfeeding. Bakit ba may participation sila Oo, doon? Opo. alam niyo po napaka-importante yung Yung papel ng tatay. papel ng tatay. Kaya hindi ako nagtataka na dun sa inyong breastfeeding support group ay meron kayong naengganyo or merong nag-volunteer na mga tatay. Kasi siguro nakita nila yung role din nila. Yung role nila. Oo. Kasi sila yung magbibuild ng confidence nung asawa nung mother para makapag-breastfeed Kung ang tatay hindi siya yung supportive sa nanay, minsan hindi rin nagiging yung ang tawag dito, Paano naging hindi success. supportive? Kung nakikita ng tatay, yung nanay nahihirapan na magpasuso tapos iyak ng iyak yung baby, anong sasabihin ng tatay? Bumili na ng gatas. Kung hindi alam niya yung importance ng breastfeeding. Ayun. So, So, that's additional gastos din sa pamilya. Di ba? At yung mga miyembro sa breastfeeding supporting group ng mga kalalaki, yung mga tatay, sila din mag-i-encourage sa ibang mga ama. Oo, di ba? Sa yeah. barangay. Kung ba magsisilbing mga modelo sila. Di ba? Correct. Tama. Yung ibang members ng community, paano nakakatulong sa breastfeeding support group? Halimbawa po dun sa aming area, mga barangay captains namin, mga Kagad for Health, naging supportive, naging open na yung mind nila with the program. So, sila rin ang katulong namin kung nawawala minsan nawala yung mga breastfeeding support group, tumutulong sa amin para, eto magre-recommend sila ng tao na para yung mga hindi na aktibo. naging aktibo para mapalitan lang. Papalitan. Kasi ayaw na maputol na yung yung support group na yun Mga ilan Mawala. na po ba ang breastfeeding support group sa Makati? Nasa 120 plus na po sila. 120. Ilan na ang barangay ninyo nga? 25 po yung 25. amin Excluding na po yung yung mga elite subdivisions. Yung mga malalaking barangay. subdivisions. 25 po yung siniserve palagi po namin barangays. Nako, oo, talagang napakalaki pala yung role ng breastfeeding support group sa mga barangay sa Makati. Anyway, mga kasama, magpapatuloy pong ating very interesting na talakayan. Pero silipin muna natin ang text question of the day. Siyempre, madali, Rod. Oo, madali lang. Oo, magbigay po ng isang miyembro
ng breastfeeding support group. O, No. ayan. Isa lang Parang bonus question. Kahit isa lang. Parang binigay na lang natin sa Oo. kanila yung Pabilisan na lang. yung answer, yung load. Mga kasama, i-text lang po ang sagot sa ganitong format: full name, space, address, space, at syempre ang sagot sa ating tanong, at isend po yan sa 0919-884-0659. Ulitin ko lang ho yung numero, 0919-884-0659. Kung meron kayong tanong tungkol sa breastfeeding, pwede po kayong mag-text sa ating text line na 0921-431-1044 for smart user po yan, at para naman sa Globe 0927-863-7771. Pwede rin kayong tumawag sa 882-2374. Paalala din sa mga friends, pwede nyong pakinggan muli at mapanood ang ating episode ngayon at yung mga nakaraan, mga kasama. Punta lang ho kayo sa Radyo Mo sa Nutrisyon channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. One word po yung Radyo Mo sa Nutrisyon. Pwede rin nila tayong maging friend, bro, Opo, diba? Asek. Punta lang sila sa facebook.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. Yan. Pwede nyo rin po kaming i-follow sa twitter.com/Radyo Nutrition. Isang word din lang po yan. Alright. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. So, Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Sina Asek Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Roderick Marcelino sa programang Radyo Mo sa Nutrisyon. Lifestyle diseases iwasan. Kumain ng wastong pagkain. Mag-ehersisyo araw-araw. Huwag manigarilyo at iwasan ang pag-inom ng alak. Maraming Pilipino ang nagkakaroon ng hypertension, cancer at diabetes dahil na rin sa maling lifestyle at poor diet. Para maiwasan ang mga ito, iwasan ang pagkain ng matataba, matatamis at maaalat na pagkain. Dagdagan ang pagkain ng prutas at gulay. Iwasan ang sigarilyo at alak at mag-ehersisyo ng regular para mapanatili ang tamang timbang. Ugaliin ang healthy lifestyle araw-araw. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo Mo sa Nutrisyon. tuloy po mga kaibigan ang Radyo Mo sa Nutrisyon, at ang ating pinag-uusapan ngayong hapon ay yung kahalagahan pa rin ng breastfeeding support group. Ito pa rin po ay kaugnay ng pagdiriwang natin ng breastfeeding Awareness Month ngayong buong buwan ng Agosto. At ang ating panauhing expert ay si Ms. Femilina Tuazon, or si Ms. Peng for short, Nutritionist Dietitian 3 ng Nutrition Section ng Makati City Health Department. Yan. Ms. Peng, tanungin naman kita kung ano ba yung kailangan nilang, yung ating breastfeeding support group. Meron ba silang special training? Nabanggit mo kanina, nag-train kayo. Pero ano yung mga kailangan nilang kasanayan? Okay, so kailangan talaga nila mag-train. Training talaga is number one. So, yung infant and young child feeding program po natin, di ba yung IYCF. So, undergo po sa training na yon. After that, so, almost mga 1 week training, and then may practicum sila. Doon naman sa barangay ginagawa. Sa barangay po namin ginagawa yung practicum nila na yun. May Tapos, pamirienda rin kayo. opo, Siyempre. Kasama yun. yung nag-pilot area po kami, our budget came from WHO. So, yung pong, nagsimula po kami sa 6 na barangay. Una, 2, naging 4. So, tapos 6, lahat po budgeted by the WHO, yung training namin. Tapos ngayon naka po, 100 na kayo. Sino nang local sumusuporta? government unit po ng Makati na ang nagbigay sa amin ng pondo. Si Sir Junjun na, si Opo. Mayor. Si Mayor Junjun So, Bini. kaya lahat po ng barangay namin ay meron na pong training on IYCF or Infant and Young Child Feeding. So ano yung mga example ng mga training na binigay sa kanila? So yung sa basic breastfeeding po, and then meron silang lactation massage ng arugaan. Ayun, Sila po ang oo. nag-training po sa amin. Okay, tapos Yung siyempre inaano rin din namin yung mga caring skills nila. Kasi ng mga nanay, dapat hindi lang naman din yung pagtitraining ng parang technical. So, tinuturuan sila na maging paano yung magandang pagkikare sa mga nanay.
na hindi naman parang matatakot sa kanya. Meron kasi bigla, Kaya sinisermonan. oo, sinisermonan. pinapagalitan, Oo. ganon. Hindi ganon pala. Hindi ganun po. Yun po yung Tapos naano yung namin. proper latching, mga Oo, ganon, lahat diba? po tinuturo. Proper latching, yung tamang paghakab ng baby sa breast ni mommy, tinuturo po yun lagi sa kanila. Tinuturo ba sa kanila yung mga emergencies? Halimbawa, may emergency mangyari sa baby, paano? Anong gagawin? Halimbawa po yung nahihirapan yung bata sa hakab na sa tinuturo po yun sa kanila, ano ang gagawin nila. Halimbawa may problem yung mother sa pagpapasuso dahil inverted yung nipple. Meron kaming tinuro sa kanila yung paggagamit ng yung syringe na ibinabaliktad para magkukuha nung papalabasin yung breast ay yung nipple ni mommy. Pag hindi pa po doon, kasi dati ang ginagawa is pinapasuso sa tuta. Yun yung mga unang ginagawa. So, binago yun. Yung mga, yung mga paniwala na practice na yun. Binago lahat yun, mali yun. So, yung mga tamang practices na po yung pinapagawa namin. Yung pag halimbawa, ma'am, may crack nipple, yung ang nanay, di ba, na encounter nila, tinuturo rin sa kanila. Kung ano pang dapat nilang gawin. Ang dapat kasi tuloy-tuloy pa rin yung pagpapasuso nun. Kasi kaya nagka-crack yung nipple, mali yung paghakab ng baby dun sa nipple ng nanay. So, tinuturuan yun. Para mapalakas din yung gatas ng nanay, yung massage tinuro na sa kanila. So, talaga hands-on sila. Yung iba rin paniniwala, ma'am, yung akala nila walang lalabas. Pag walang lumalabas na milk, hindi na sila makakapagpadede. Ayun, binago rin yun. So, ang tama kasing paraan doon para lumabas yung gatas ng nanay, yung tuloy-tuloy na pagpapasuso. Hindi sa dapat. Kasi akala ng mga nanay, kada iyak ng baby, kailangan dumede. Check muna kung baka basa lang. At saka kasi pag exclusive breastfeed ang baby, it's yung ng baby, yung parang demand of the baby. Natural. Natural. Hindi katulad sa bottle feed na every 2 hours. Kaya yun ang mentality ng mga nanay na dapat every 2 hours lang dumidede yung bata. Hindi. As the demand of the baby pag exclusive breastfeeding. Ano ibig sabihin, ma'am, ng as in demand? So kung ang demand kasi ng baby hindi every hour, kung nagising ang bata, gustong dumede, yun ang unang gagawin ng bata is to latch on the mother, dumede. So, miski every an hour, kung nagising sa baby, gusto pang dumede, pwede siyang ulit. Hindi ibig sabihin na kulang yung gatas ng nanay. Kasi yung demand pa ng baby. Kasi yung bata, yung baby ang nagdi-determine kung kulang yung kanyang dede or busog na siya. Busog na siya. Pag bumitaw na si baby sa nipple o sa breast ni mommy, ibig sabihin busog na siya. Yun. Ma'am, paano nasusustain yung mga activities maliban sa nabanggit nyo kanina? Kasi from pilot. Yung ngayon, yung mga ibang nakikinig sa atin, posibleng hindi na sila magkaroon ng isang funding agency. Sila na lang ang magsasagawa. Advocacy through your local government unit. The importance talaga ng having a support group in the area. Paano ba nagsusupport ang inyong local government unit? So ngayon, it's the first in the NCR na nagkaroon na ng Human Milk Bank. Kami ngayon sa Makati. So may Human Milk Bank kami sa Bangkal Health Center. Kasi nakita no aming mayor nung time na nawala yung kanyang wife. Nabuhay yung kanyang baby through breast milk from other mothers. So nung ngayon, na kailangan talaga pala magkaroon ng ganung Human Milk Bank para matulungan yung mga nanay na nahihirapan na magpasuso that they could get milk from our from Makati. Na hindi na kailangan na yung maghanap pa sa ospital or man. Dito lang sa Makati, meron na po. Meron, ma'am, kanina bago tayo nagsimula ng program, nagkwento sa akin na ang problema naman daw ng isang nanay ay minimix yung feeding, breast milk plus formula, para daw hindi siya mahirapan sa pag-wean. Diba? Yung weaning, yung pagbitaw. Anong masasabi niyo dun sa situation na gano'n? Kasi ang naisip ng nanay, pag nagtatrabaho na, mahirap na magpasuso or i-continue yung breastfeeding, pero hindi. Kailangan lang niya talaga yung mag-express ng milk doon sa workplace niya. Magdala siya ng isang malinis na bote. Meron siyang pang-express ng milk, yung pump. So, every 2 hours,
mag-expression ng milk tapos ilagay niya lang yun sa bote niya na malinis. So hindi pwede, hindi sa gabal yung pag-work ng nanay para hindi makapag-exclusively breastfeed. Ma'am, kailangan siyang ilagay kaagad sa ref o pwede naman siyang Kung at room temperature, milk Pwede will siya. not spoil at 6 to 8 hours, lalo kung malamig yung lugar niya, may aircon. Kung wala, okay So, lang. ilagay lang niya sa tabi niya Sa o tabi kaya niya sa lang. Oo, hindi mag-spoil. Ayun. Okay, so yung nagtanong kanina mo Bernie ngayon, alam na niya kung anong dapat At gawin. saka huwag niyo nang iwin kasi wala na yung 6 months lang, pwede iwiwin mo na. Ituloy-tuloy pa rin ang pag-breast kahit na breastfeed, kahit na binibigyan na natin ng karagdagang pagkain ng baby through complementary feeding. So, mga kaibigan, nagbibigay po ang breastfeeding support groups ng payo, ng impormasyon, ng yung reassurance para maging kampante ang mga nanay at pati encouragement sa mga inang nagpapasuso. Gumagabay ang mga community breastfeeding support groups sa mga nanay para masuportahan sila sa maayos na pagpapasuso, pati na rin yung pagbibigay ng tama, ligtas at takmang unang pagkain ng sanggol o yung complementary feeding. Yung mga mother volunteer na may mabuting karanasan sa pagpapasuso, siya rin po yung gumagabay sa mga kapwa nila nanay. Ito ay isa sa mga estratehiya ng pamahalaan para matiyak ang tamang nutrisyon ng mga bata at maibalik ang breastfeeding culture sa ating bansa. Pero Rod, bago natin pakawalan ng ating guest resource person, isama ko lang itong tanong mula sa... May pahabol na tanong tayo, Asek. Oo. Galing po ito sa 6393-564-930. Good PM po, sir. Walang pangalan. Pakitanong niyo po kay ma'am, bawal bang magpasuso ng sanggol ang nanay na buntis? Ayun. Depende. Actually, sinasabihan namin pag ang nanay nagbuntis habang nagpapasuso, kung medyo malaki na yung tiyan niya, dapat stop na. Kasi Ano yung malaking tiyan? bawa Ilang buwan? nasa last trimester, Oo. dapat 7, na po, 8, 7. i-stop na kasi yung gatas niya, it should be para dun sa kanyang baby na Para sa susunod na baby na. Okay, so pero kung nagpapasuso kayo mulat sa pool, napakapanganak nyo, hindi muna dapat kayo mabubuntis. Yes. Oo. Yan. Kaya nga ginagawa rin niya na family planning. Yung method. LAM method, lactation, amenorrhea method. Okay, yan. Sa puntong ito, magpapasalamat na talaga tayo sa ating guest resource person na si Miss Femi. Femi Lina Tuason, nutritionist dietitian 3 ng nutrition section ng Makati City Health Department. Thank you po. Thank you din po. At your parting words po, ma'am? Para sa mga nanay na nakikinig, akin lang pong reminder sa kanila na kung gusto nilang lumaking malusog at ang matalino kanilang mga anak, dapat sila magpasuso. At sa tulong din ng mga breastfeeding support group, lalo pong mapapalaganap itong breastfeeding natin sa ating komunidad. Yeah. Thank you very much, Miss Femi again. Okay, Alright. take the way, Rod. Thank you very much, Hinihintay ng mga, Asek. Oo, eto na sila, Asek. Ang 6 na nagwagi po ng tig 50 pesos na cellphone load. Alright? Ang unang sandali, yung sagot muna. Sa breastfeeding program, BNS, barangay, Any member ng breastfeeding support group, ayun, Pwede. isa lang. Barangay health worker, may sagot dito, tatay, nanay, alright. Anyway, ang unang winner natin ay si Evelyn Soriano from Bolinao, Pangasinan. Okay. Nanay na nanganak at nagpa-participate sa breastfeeding program. Yun ang sagot niya. Alright, si Evelyn, congratulations. Ang next winner naman ay si Andre Uy from Rizal Street, Palawan. Sagot naman niya BNS. Alright, pwede rin. Panalo ka ng 50 pesos load. Joven Mora from Santo Niño Street, Zone 4, Signal Village. Oy, taga-Taguig City. Malapit kapitbahay natin. Oo.
barangay health worker, tatay. Okay. Pwede. Okay, thank you. Congratulations. Susunod, Ma'am Bernie, si Tessie naman, Berdos ng Sukat, Paranaque. Sagot niya, barangay health worker. Alright, tama. Alisa Aldana from La Union. Sagot niya, BHW, tatay at nanay. Pwede. At yung last winner naman, Asek, from Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. Si Carla Amador, nanay at tatay. Alright? Okay. Pero qualified yun, Rod. Opo. Nanay na may successful experience Yes. sa breastfeeding. Tama. Oo. Wow. Okay. Alright, so congratulations sa ating mga winners of 50 pesos load. At maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin naman kayo sa impormasyon. At sisisigin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwagsi ang mga maling gawaing kumukontra po sa maling kalusugan, sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon ay impormasyon. At solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Ayun, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan. Sa bawat sulok